Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, suporta sa programang Build Better More ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. muling iginiit ng bansang Japan. Kasama sa pinag-usapan ng Japan at Pilipinas ang kasalukuyang kalagayan, mga hamon sa implementasyon at mga hakbang upang mapabilis ang pagpapatupad ng malalaking proyektong pinopondohan ng Japan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Muling iginiit ng bansang Japan ang kanilang suporta sa Build More program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ginanap na Philippine-Japan High-Level Joint Committee Meeting on Infrastructure Development at Economic Cooperation, muli itong kinumpirma ng pamahalaan ng Japan. Pinag-usapan ng Japan at Pilipinas ang kasalukuyang kalagayan, mga hamon sa implementasyon at mga hakbang upang mapabilis ang pagpapatupad ng malalaking proyektong pinopondohan ng Japan sa bansa. Kabilang sa mga proyektong ito ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway Project, Metro Rail Transit Line 3, Rehabilitation Project, Dalton Pass East Alignment Road Project at Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ipinakita naman ng pamahalang Pilipinas ang mga plano para sa hinaharap na infrastruktura, lalo na ang pagsasama ng public-private partnership at paggamit ng Official Development Assistance Fund bilang bahagi ng hakbang ng bansa tungo sa pagiging upper middle income country. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Positibo ang Malacanang na magdudulot ng pagbaba sa presyo ng mga bilihin ang mas maikli ng biyahe mula Cavitex patungong SLEX. Kasama sa mga bilihin ang bigas na nagmumula sa Calabarzon at iba pang mahalagang produkto. Sa pulong balitaan sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na dahil sa mas maikling oras at mas mabilis na biyahe ay liliit ang konsumo ng gasolina ng mga motorista at mga biyahero ng kalakal kaya mababawasan ang gugugulin. Dahil dito, sinabi ni Castro na magre-resulta ito sa mas mababang gugulin sa transportasyon at bunsod na inaasahang pagbaba ng gastusin sa pagta-transport ng mga produkto. Posible rin ayon kay Castro itong magresulta kahit bahagyang pagbaba sa presyo ng bilihin sa mga pamilihan. Nitong nakaraang linggo, personal na nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa ginagawang konstruksyon
o sa ginagawang Cavite-Laguna Expressway Subsection 3 na target buksan sa ikatlong quarter ng taong ito. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na muling tatapyasan ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP ng imported na bigas. Ayon sa Department of Agriculture o DA, simula sa darating na Lunes, Marso at 31 ay magiging 45 piso bawat kilo ng 5% broken imported rice mula sa 49 na piso kada kilong presyuhan noong Marso 1. Ito ay dahil sa patuloy na pagbaba ng pandaigdigang presyo nito. Bago ipinatupad ang MSRP, ang imported na bigas ay ibinebenta sa 64 na piso bawat kilo sa kabila ng paghina sa pandaigdigang presyo sa bigas, pagbawas sa taripa at paglakas ng piso. Batay sa datos ng Food Terminal Incorporated, ang landed cost ng imported na bigas ngayong Marso para sa DT8 variety ay 32 piso hanggang 34 na piso bawat kilo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. May obligasyon pa rin ang Pilipinas sa gampanin na nakasaad sa polisiya ng International Criminal Court o ICC sa panahon na miyembro pa rin ang bansa. Ito ang nilinaw ni San Beda Graduate School of Law, Dean Father Ranhilio Aquino, at sinabing nakasaad ito sa Article 127 bilang miyembro ng ICC. Ayon kay Aquino, hindi dahilan ang pagkalas sa ICC para sabihin na wala ng responsibilidad sa nasabing korte ang Pilipinas. Sa ilalim ng Article 127 na yan, ang isang estadong umatras ay may obligasyon pa rin gagawin at gagampanin ang obligasyon niya na nauukol sa mga proseso na kasama ng mga kaso kung saan may jurisdiksyon o kapangyarihan ang husgado nung tayo'y pa'y membro. Samantala, ipinaliwanag din ni Aquino na may legal na basehan sa batas ang ginawang pagdakip at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Notwithstanding the fact that we have withdrawn from the Rome Statute by virtue of an obligation we assumed at the time that we were members, we are obligated to cooperate with the court, for example, in terms of surrender or the arrest of the suspect. Maliwanag din sa batas natin na may legal basis ang pagdakip at pag-surrender sa dating Pangulo. Si San Beda Graduate School of Law, Father Ranhilio Aquino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pagsupil umano sa mga post ng ilang mamamahayag kaugnay sa West Philippine Sea sa TikTok, kinustyon ng isang mambabatas. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, may reklamo anya ang ilang mamamahayag na nililimitahan ng TikTok at inaalisan ng tunog ang ilan sa kanilang video kaugnay sa insidente sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Pinalinaw ni One Rider Porteles, Representative Ros Gutierrez sa TikTok, ang polisiya nito kaugnay sa pagpigil o supresyon ng mga content patungkol sa West Philippine Sea. Sa pagdinig kasi ng TRICOM, kinumpirma ni PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang reklamo ng ilang mamamahayag na nililimitahan ng TikTok at minsan ay minamute pa ang ilan sa kanilang video na patungkol sa insidente sa West Philippine Sea. Ani Tariela, bagamat hindi niya ito personal na naranasan, may mga journalist siyang nakausap at sinasabi nagkakaproblema sila sa TikTok. Sabi ni Gutierrez, nakakabahala kung totoo mang may pagpigil sa panig ng naturang social media platform. Ngunit nilinaw naman ni Pichi Paderna, Public Policy Manager ng TikTok, na wala sa kanilang polisiya ang supresyon. Katunayan bukas anya sila sa pagsusulong ng political diversity. Ang nakikita niyang dahilan sa pagkamute ng isang content ay posibleng paglabag sa guidelines gaya ng intellectual property. Iimbitahan naman ng mga journalist na nakaranas ng supresyon sa susunod na pagdinig at handa umano ang TikTok na makipagtulungan sa kanila para ito ay malinaw at maayos. Mula kamera para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones.
Iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na iligal at walang basehan ang 10-dash line claim ng China sa South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na maituturing na biro at katawa-tawa ang pag-angkin na ito ng China. Ayon kay Trinidad, ginagawa lamang ito ng China para aliwin ang Chinese Communist Party, ang ilang Pilipino at iba pang mga banyaga na pumapanig dito. Una nang tinawag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pahayag na ito ng China na pinakamalaking kasinungalingan at kathang-isip dahil walang bansa sa mundo ang naniniwala sa kanilang mga naratibo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inaasahang lalagda ang Pilipinas at New Zealand para sa isang Visiting Forces Agreement o VFA sa buwan ng Abril. Ito ang kinumpirma ni Department of Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos ang isinagawang pag-uusap sa New Zealand hinggil sa VFA. Ayon sa kalihim, nakatakdang lagdaan ang nasabing kasunduan sa susunod na buwan. Sinabi ni Teodoro na magpapalakas pa sa defense at military ties sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand ang VFA. Magbibigay daan din anya ito sa pagsasagawa ng mga pagsasanay ng Armed Forces of the Philippines at ng New Zealand Defense Force sa mga teritoryo ng dalawang bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Itinanggi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na may palsipikasyon sa datos ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Ginawa ni LTFRB spokesperson Ariel Inton ang pahayag bilang tugon sa alegasyon ng transport group na Manibela na umano ay minamanipula ang PTMP. Paliwanag ni Inton, 86% o 165,334 sa 171,000 o 730 public utility vehicles o PUVs ang nag-apply para sa konsolidasyon sa ilalim ng PTMP. Pagka tinignan niyo yung figure, 86% ang nag-file. So that's really a great majority na nag-file. Yung natirang 14%, maaaring iba doon, talagang hindi na bumabiyahe dahil ayaw na nilang mag-public trans. Yung iba, kasabi ng Manibela. Samantala, sinabi ni Inton na bukas palagi ang pamahalaan sa anumang dialogo hinggil sa isyu ng PTMP. Hindi anyang solusyon ang tigil pasada dahil sa naisasakripisyo ang mga mananakay. Ang nangyayari kasi dito, nakahanap ng issue, tigil pasada tayo. Kawawa yung mga mananakay dyan. Bukas naman ang pamahalaan sa dialogue. Kalihim ng DOTR. Sinabi na, kinausap na po ang piston at ready siya. Up to the extent na sinasabi niya na kung kinakailangan may i-improve sa policy, open siya doon. Si LTFRB spokesperson, Attorney Ariel Inton. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nakabalik na sa Pilipinas mula sa Myanmar ang 30 Pilipino na biktima ng human trafficking. Batay sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW, dumating sa bansa ang mga ito sakay ng PAL Flight PRO 733 araw ng Martes. Sinalubong ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at Foreign Affairs Undersecretary for Migration Eduardo De Vega at mga opisyal mula sa Embahada ng Pilipinas sa Myanmar, Office of the Police Attaché at Migrant Workers Office sa Bangkok ang mga Pilipino. Ayon sa DMW, makakatanggap ng 50,000 piso mula sa Action Fund ng Kagawaran at karagdagang 10,000 piso mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Nakatanggap din ng mga tulong
legal mula sa Department of Justice, National Bureau of Investigation at NAIA Task Force Against Trafficking. Sasailalim din ng mga ito sa reintegration at upskilling mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sa kabuuan, aabot sa 176 na karagdagang biktima pa ang nakatakdaring umuwi araw ng Miyerkules sakay ng isang chartered flight. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Wala pang opisyal na pahayag ang Philippine National Police o PNP kaugnay sa sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na tinanggal ang kanyang security detail. Bagaman sa isang maikling mensahe sa media, sinabi ng PNP Public Information Office na ito umano ay fake news batay sa impormasyon mula sa Police Security and Protection Group o PSPG. Nabatid na sa isang Facebook post, sinabi ni De La Rosa na may mga retiradong pulis at sundalo na voluntaryong nagbibigay ng seguridad sa kanya matapos umanong bawiin ng PNP ang kanyang security detail. Sa ngayon, hinihintay ang mga opisyal na pahayag ng PNP-PSPG kaugnay dito. Samantala, alinsunod sa Commission on Elections o COMELEC Resolution Number 11067, ipinagbabawal ang pagkuha o paggamit ng bodyguards sa panahon ng eleksyon, maliban kung may banta sa seguridad at may pahintulot mula sa COMELEC. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kumakalat na impormasyon sa social media na nag-suicide umano ang ilang magsasaka dahil sa mababang presyo ng palay, pinaiimbestigahan ng Department of Agriculture. Kaugnay nito, hiniling ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa National Bureau of Investigation o NBI ang masusing pagsisiyasat para mailabas ang katotohanan sa likod ng mga alegasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Hiniling na ng Department of Agriculture ang tulong ng National Bureau of Investigation para maimbestigahan ang kumakalat na impormasyon sa social media kaugnay ng pag-suicide umano ng 3 magsasaka sa Nueva Ecija dahil sa bagsak na presyo ng palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tularel Jr. naaalarma ito sa interpretasyon ng ilang grupo sa insidente na taliwas sa opisyal na ulat ng mga otoridad at sa investigasyon mismo ng DA kabilang ang mga pahayag mula sa pamilya ng mga nasawi. Sa liham na ipinadala ng kalihim sa NBI nitong Lunes, hiniling nito ang masusing pagsisiyasat para mailabas ang katotohanan sa likod ng mga alegasyon. Kaugnay nito, sinabi ng kalihim na dapat hayaan munang magluksa ng tahimik ang pamilya ng mga nasawing magsasaka. Nakahanda naman anyang DA na magbigay ng anumang kinakailangang tulong sa kaanak ng mga ito. Sa panig ng DA namin Secretary Chu Laurel na may mga hamong kinaharap ang NFA sa pagbili ng palay dahil sa limitadong pondo. Dagdag pa nito ang pagbaba ng presyo ng lokal na palay ay konektado rin sa galaw ng presyo ng palay sa world market. Sa kabila ng mga hamong ito, tiniyak naman ng kalihim na ginagawa ng gobyerno ang lahat para maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka habang isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga mamimili. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nasamsam sa Port of Subic ang aabot sa 30 milyong pisong halaga ng hinihinalang puslit na asukal mula sa Vietnam. Nasamsam ang nasabing kargamento sa pagtutulungan ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement at ng Bureau of Customs. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Aabot sa 30 milyong halaga ng hinihinalang smuggled sugar mula sa Vietnam ang nasamsam ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement at ng Bureau of Customs sa Port of Subic. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, inilagay sa alert order ang dumating na 10,000 sako o katumbas na 500 tonelada ng hinihilang smuggled na asukal matapos paghinalaan ng mga otoridad na misdeclare ng kargamento. Nakadeklara itong powdery white sweetener na may label na 88% sugar at 12% glucose. Tukoy naman na ng SRA ang consignee ng kargamento habang isinasa ilalim na rin sa pagsusuri ang mga nasabat na asukal. Kung sakali namang mapatunayang illegal na ipinasok sa bansa ang mga asukal ay isa sa ilalim ito sa auction. Mula sa SRA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Nationalista Party nananatiling bahagi ng koalisyon ng alyansa. Ito ang tugon ni Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco matapos ang naging pahayag ni Senadora Amy Marcos ng Nationalista Party na naiilang na itong dumalo sa mga campaign rally ng alyansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nananatiling bahagi ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ang Nationalista Party. Ito ang tugon ni Alyansa Campaign Manager na Votas Representative Toby Tiangco nang mausisa kung parte pa rin ba ng koalisyon ng NP. Ito'y dahil na rin sa naunang pahayag ni Senator Amy Marcos na kabilang sa senatorial lineup ng administrasyon na naiilang na siyang dumalo sa mga campaign rally na alyansa. Mula sa nasyonalista si Senadora Amy Marcos pati na ang kapwa alyansa bet na si Deputy Speaker Camille Villar. Nag-ugat ito sa pagkwestiyon ni Marcos sa naging hakbang ng pamahalaan na iparesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay dun sa kanyang kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity. Habang ang ama naman ni D.S. Camille na si dating Senate President Manny Villar na siyang presidente ng NP ay nagpahayag ng suporta para sa dating presidente. Dalawang magkasunod na rally nang hindi dumadalo itong si Marcos at Villar kaya't nagkakaroon ng pagdududa kung bahagi pa ng koalisyon ang naturang partido. Muli ring iginiit ni Tiangco na nirerespeto nila ang desisyon ni Senator Amy at patuloy lang na ipapaalam sa publiko o sa mga botante na ang maaasahang track record ng kanilang senatorial candidates. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ganap ng VAT-free ang mga banyagang turista na bibisita sa bansa matapos mapirmahan ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng RA 12079. Ang bagong VAT refund system ay magiging daan sa pagdagsa at pagdating ng mga turista sa bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, layunin ng gobyerno na hikayatin ang mas maraming turista na bumisita, manatili ng mas matagal, gumastos ng malaki at magkaroon ng mas maginawang transaksyon sa Pilipinas. Tiniyak ni Recto na ang proseso ng VAT refund ay magiging simple upang mapakinabangan ng mga komunidad, negosyo at turista. Bilang bahagi ng IRR ng bagong batas, inatasan ang Department of Finance o DOF na kumuha ng mga kilalang international VAT refund operators upang magbigay ng mabilis at maayos na refund system. Maaring makuha ng mga turista ang kanilang refund sa pamamagitan ng electronic transactions o cash. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Makakatanggap ang manggagawa ng sahod na 100% kahit hindi siya pumasok para sa mga regular holiday sa darating na buwan ng Abril. Ang mga regular holiday ay tatapat sa Abril 1 ang Idil Fitr, Abril 9, Araw ng Kagitingan, Abril 17, Monday Thursday at Abril 18, Good Friday. Magiging doble ang sahod o 200% ang matatanggap ng isang manggagawa kapag pumasok ng 8 oras sa mga araw na ito. Kung lalampas sa 8 oras ang trabaho, mababayaran pa ito ng karagdagang 30% kada oras. Samantala, para sa special holiday, no work, no pay, ito maliban kung may collective bargaining agreement na pagbibigay ng bayad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inaasahang idedeklara na ng Pag-asa ang panahon ng tag-init sa bansa bago matapos ang buwan ng Marso. Kasunod ito ng patuloy na paghina ng northeast monsoon o hanging amihan. Ayon kay State Weather Forecaster Veronica Torres, posibleng maideklara ang pagsisimula ng mainit na panahon sa susunod na mga araw bago mag-Abril. Hindi na anya nararamdaman ang epekto ng hanging amihan sa bansa. Kaugnay nito, tinatayang makakaranas ng mainit na panahon ang Metro Manila, lalo na sa bandang hapon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang ating regional news sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon.
Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigan merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the Flora clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang
ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito po ang ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, programang set-up ng Department of Science and Technology o DOST nakapagbigay na ng 142 milyong piso na suporta sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Rehiyon 1 mula 2022 hanggang 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Walalay dagop ya 148 ya micro, small and medium enterprises o MSMEs dyan Rehiyon 1 so nasuportaan at silong ya Small Enterprise Technology Upgrading Program o set-up ya Department of Science and Technology o DOST Region 1 o nga DOST Region 1 Regional Director Dr. Teresita Tabaog sari MSMEs ya kaawat ya suporta at sararamay mibibiyang at manufacturing tan production ya napaaligwas dyan pa na maglaya sari teknolohiya inter na sayan programa. Walay dagop ya 142 million pesos ya investment so ni itar at sare abitlan MSMEs man na po ng gimapo sa administrasyon ng Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ng 2022 ang ganatan niya taon. Lapod asambit lan suporta sare MSMEs na kagawala ya 618 na karuman niya trabaho at komunidad da. Sa tagaya return of investment at sare akawat ya suporta ran MSMEs at indayo mat ya kasabi at 18.88% in 2022, 29.37% in 2023, and 33.77% in 2024. Manlalapod RP Dagupan City, Pangasinan, siya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Department of Agriculture, Regional Field Unit, Cordillera. Tumutulong sa mga magsasaka na nais magkaroon ng apiary project o honeybee production. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Tumulong ti Department of Agriculture Regional Field Unit Cordillera kadagiti Mannalon amang kayat nga maadaan iti apiary project wenno honeybee production. Sigon kani DA Regional Field Unit CAR Agriculture Technician Alan Jan Panagan babaan iti apiary demonstration project mangitida iti honeybee colonies kadagiti beneficiaryo mangipaayda iti hands-on training ken technical assistance ken dadumapay a serbisyo amang pasaya at iti beekeeping production dagiti Mannalon. Tumultulong matlang ti DA ti daddu mga institusyon ken estudyante maipapan iti proyekto. Nalaksid iti panangpaado iti produksyon panggapay ti DA ang mapasaya at ti marketing ken packaging dagiti beneficiaryo. Sigon mat ken ni DA Car Science Research Specialist Delbert Wyatt, dagiti requirements no kas ano ang maka-avail iti training ken bee colonies ket pakairamanan ti letter of intent, barangay wenno police clearance, biodata ti aplikante ken medical certificate. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, 64 na persons deprived of liberty o PDL sa Palawan. Sumailalim sa pagsasanay sa Pangunang Lunas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Sumailalim sa basic first aid training ang 64 persons deprived of liberty sa BJMP Brooks Point District Jail nitong Huwebes na pinangunahan ng BFP bilang bahagi ng inisyatibo nito para mapahusay ang kahandaan at kaligtasan ng PDLs. Ayon kay BJMP Mimaropa Information Officer Jail Officer 3 Geoffrey Anglo, binibigyan diin ng kanilang ahensya ang pangangailangang maging handa ng jail community sa anumang sakuna, natural man o gawa ng tao upang maiwasan o mabawasan ang mga epekto nito. Aniya kung ang mga PDL sa loob ng jail facilities ay may sapat na kalaman sa first aid, maaari silang makatugon sa kanilang mga kapwa PDL kung sakaling magkaroon ng emergency. Ang mga lumahok na PDLs ay tinuruan kung paano tukuyin ang pinakamahalagang aksyon na maaari nilang gawin sa panahon ng isang emergency, gayon din ang tamang paraan ng pagbenda, kung paano ang paggawa ng splint at kung paano ang maayos na pagdala sa isang pasyente sa panahon ng sakuna. Samantala, ayon kay BJMP Brooks Point District Jail Community Relations Service Officer, Jail Officer Juan Niño Marco Dadores, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanilang tanggapan sa iba't ibang LGUs at iba pang ahensya na makakatulong sa capacity building ng mga tauhan at kliyente ng jail facility. Mula Radyo Pilipinas Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. 150,000 piso na pondo para sa pag-aayos ng moske sa Calbayog City, Samar. Nakuha na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Matitikangan na ang pag-ayad sa moske sa Barangay Payahan sa siyudad San Calbayog, Samar matapos mahikay ang 150,000 pesos nga pondo. Ini nga proyekto magahatag sa mas talwas ngan mas komportable nga lugar sa pagpangadi kan iba pa nga aktibidad sa Muslim nga komunidad sa barangay. Mahinumduman nga gintudlok ni Barangay Captain Jotar Tarayo ang dako nga panginahanglan sa pag-upay nga nagduso sa iya pagpangita sa
bisan suporta. Pinaagi sa niya pagpangalimbasog na hikay ang pondo tikang sa opisina ni Congressman Jimboy Tan para matuman ang nasabi nga proyekto. Dako naman ang pasalamat sa Muslim community nga naglalaom nga sa madali nga panahon in matikangan na ang pag-ayad sa moske. Para sa era, ini nga proyekto, inda ko nga bulig sa pagpreserbar sa era relihiyoso ngan kultural nga tradisyon, sugad man sa paghatag sa mas maupay nga espasyo para sa era pagtirok ngan pag-ampo. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette, yan ang ulat mula sa Kalbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa Mindanao mula sa Tandag, Department of the Interior and Local Government o DILG, Surigao del Sur, pansamantala munang ipinatigil ang pagsasagawa ng barangay assembly sa mga barangay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagulat pa karon ang buhatan sa Department of the Interior and Local Government o DILG Surigao del Sur og abiso gikan sa COMELEC subay sa pagpahigayon og barangay assembly sa mga barangay alang sa unang semestre nining tuiga. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag ni Maria Lourdes Martinez, ang outcome manager sa mga buhatan, nga kini aron nga masiguro nga wala sila malapas nga balaod subay na usab sa nagkaduol nga May 2025 national and local midterm elections. Sumala pa nga sa karon, gihold pauna nila ang pagpagawas og mandato ngadto sa mga barangay alang sa maong barangay assembly samtang wala pa gihatag nga guidance ang COMELEC. Hinoon giklaro niini nga kung aduna man gani mga barangay nga nagplano alang sa pagpahigayon niini isip pagsunod sa local code, gikinahanglan nga ila kining mapahigayon sa dili pa moabot ang Marso 28 nining tuiga. Kini tungod kay sa maong petsa, magsugod naman ang kampanya sa mga local candidates alang sa umalabot nga piniliay. Una niini, nasayran nga matagbuan sa Marso. Gitakda ang pagpahigayon og barangay assembly sa mga barangay alang sa unang semestre sa tuig. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulod. 2 buwang sahod ng mga ISAL teachers sa Sulu natanggap na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Natahimo na sin mga Islamic Studies and Arabic Language at awa ISAL teachers ina 2 bulan gadyo nila dahil nga opis sina Directorate General for Madaris Education sina Ministry of Basic Higher and Technical Education na habang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao mapua sini matahala halom sina 2 bulan. Iniinsyabon na Madaris Division Head at Tuan Yahya Titong sin MBHE di halupasog kapag pangasubukan niya si Radyo Pilipinas Hulo. Bangadunon kang Tuan Titong gadji para bulan January man February aton yan inatayma si mga ISAL. Habiyaon mabut na papitong gatus katuan tagwalo yung mga ISAL teachers diha binaybayan si Lupa Sug dahil sintiag naan in program sin pamarinta barm amin on contract halom sina unong bulan iba makajari ini hirin yung magbalik. Dagal sarang sukul day sabihan ni Titong hadi GME MBHT barm hamasi pag-renew si mga contract si mga ISAL diha binaybayan si Lupa Sug. What day sabi ni karir pa kanila in unong makatus quota amin nakakanta para hasulo. Dahil RP Holo, Fatma Dilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong negosyo, balitang pampalakasan at showbiz balita sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon.
Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan kontra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnegosyo at kalakalan. Kasama po ang inyong lingkod, Uwin Peñano. Bagyang umangat ang natamong lugi ng financial institution sa Pinas buhat sa mga cyber attack noong nakaraang taon. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Deputy Governor Chuchi Fonosier, sumampa sa 5.82 billion pesos ang naging gross cyber losses sa financial institutions noong 2024, 2.6% mas mataas kumpara sa 5.67 billion pesos na naitala noong 2023. Ani Fonosier, ang nasabing figura ay mula sa humigit 40,000 reports hinggil sa mga krimen at pagkaluging natamo ng supervised institutions ng BSP. Sa nasabing reports, bulto rito ay mula sa phishing at card not percent fraud na may ambag na 3.3 billion pesos, habang ang nalalabi ay mula sa ibang insidente gaya ng sa account takeover o identity fraud, gayon din ng hacking. Salig sa Circular Number 1019, minamandato ng BSP ang mga pinangangasiwaan nitong financial institutions na i-report taon-taon ang kanilang mga naging lugi buhat sa cyber attacks. Samantala, sa isang panayam, sinabi ni Global Forum on Cyber Expertise Regional Director for Southeast Asia Hub, Alan Cabanlong, na sa ngayon ay gumagamit na ang mga kriminal ng artificial intelligence para palakasin pa ang kanilang mga scam. Sa kabilaan niya ng banta mula sa paggamit ng artificial intelligence, hindi anya ito nangangahulugang dapat nang sisihin ang nasabing teknolohiya, bagkus ay dapat din itong gamitin ng mga financial institution para sa pagharang ng anumang cyber attacks. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, aabot na sa 1.37 billion pesos na halaga ng mga barya ang nakolekta ng coin deposit machines ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP hanggang nitong Marso 17. Ayon sa BSP, ang nasabing koleksyon ay buhat sa humigit 339.8 na milyong piraso ng barya na nakolekta mula sa lampas 300,000 transaksyon. Taong 2023 nang ilunsad ng BSP ang Coin Deposit Machine Project para tulungan ang mga customer nito sa pagdeposito ng kanilang mga naipong barya patungo sa kanilang e-wallet accounts. Bukod sa pagdeposito sa digital wallets, maaari ring papalitan ang mga barya bilang shopping voucher. Layon din ng proyekto na maibalik sa sirkulasyon ang mga tagong barya na natenga sa kamay ng mga nag-iipon nito. Sa kasalukuyan ay marami nang naistablisang coin deposit machine sa Kalakhang, Maynila at tinatarget na mapalawig pa ito sa mas maraming lugar sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bilang suporta sa food security goals ng Administrasyong Marcos, inanunsyo ng Metro Pacific Agro Ventures Incorporated o MPAV ang plano nitong pagpapalawig sa kanilang vegetable greenhouse facility sa iba pang bahagi ng bansa. Ginawa ng kumpanya ang pahayag kasunod ng ceremonial first harvest nito sa Phase 1 ng Metro Pacific Fresh Farm sa San Rafael, Bulacan, ang pinakamalaking vegetable greenhouse complex sa bansa sa kasalukuyan. Sa nasabing pagtitipon, sinabi ni MPAV President at Chief Executive Officer Jovi Hernandez ang plano nilang pagtatayo ng 2 vegetable greenhouse satellites kada taon para makamit ang 10 pasilidad sa susunod na 5 taon. Anya, sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng pasilidad ay makakapag-produce ng mga dekalidad na gulay kada taon. Bukod sa gulay, isa rin sa tinitingnan ng MPAV ang greenhouse satellite para sa pagpapalaki ng strawberries na maaari nilang itayo sa Hilagang Luzon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inanunsyo ng fiber broadband at technology provider company na Converge ang pakikipag-partner nito sa Starlink at Ribbon Communications Incorporated para sa mas pinahusay at pinalawak na internet connectivity sa bansa. Ayon kay Converge CEO Dennis Anthony Uy, ang nasabing partnership ay upang palakasin ang kakayanan ng mga tao, maabot ang mas marami pang lugar sa bansa at mapagserbisyuhan ang mas marami pang industriya gaya ng sa konstruksyon, pagbimina, hospitality at iba pa. Sa pamamagitan ng kanilang tie-up sa Starlink, maihahatid ang low latency satellite solution sa mga negosyo at sa mga ahensya ng pamahalaan sa buong bansa. Gamit din ang nasabing collab, inootorisa ng Starlink ang Converge sa reselling ng serbisyo nito sa mga liblib na lugar. Samantala, bukod sa Starlink ay nakipag-partner din ang Converge sa Ribbon para naman sa pinalakas nitong network. Sa tulong ng Muse multi-layer automation platform at artificial intelligence capabilities ng Ribbon ay mamaximize ng Converge ang halaga ng optical network investments nito. Buwat din dito ay masisigurong may kakayahan sa enterprise solutions at cloud applications ang fiber network ng Converge. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Ang tabayanan ang kalipunan ng mga mainit na sports balitang iatid sa atin ni Leo Magpayo maya-maya makalipas ang ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Isipin ang isang lugar kung saan ang progreso at kalikasan ay magkasabay na lumalago. Sa ilalim ng Administrasyon Marcos, ginagawang posible ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa administrasyon po ni PBBM, nilaunch po namin noong September yung Carbon Neutral Freeport Zone. Ito po ay aming goal to contribute reducing our carbon emissions. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, ito ay pangako. Sa SBMA, inuuna ang pangangalaga sa kagubatan, bakawan at natural na yaman para sa hinaharap ng bawat Pilipino. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Ang kalikasan at kinabukasan ay magkasabay na pinangangalagaan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sunog ay kalaban ng lahat. Sa ating pag-iingat, ito'y di magaganap. Ating tandaan, sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Bagamat ating mga bumbero ay maaasahan sa bawat minuto, mas maganda pa rin na tayo ay ligtas at walang ari-arian ang magiging abo. March is Fire Prevention Month. Tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad.
Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo. Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa na marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin pong posisyon ay Design Director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang sports balita. Posibleng kumubra si Alex Ayala ng halos 11 milyong piso pagkatapos umabot ng quarterfinals ng Miami Open. Ayon sa website ng Women's Tennis Association o WTA, inaasahan na makakatanggap si Ayala ng mahigit $189,000 o nasa 10.8 milyong piso dahil sa pag-abante nito sa quarterfinals at makakatanggap din ng 215 puntos. Kung sakasakaling manalo sa quarterfinals si Ayala, makakatanggap ito ng nasa 11 milyong piso at 370 puntos para sa pag-abante sa semifinals. Inaasahan na makakatapat sana ng batang Pinay si Paula Badosa ng Espanya, subalit nag-withdraw ito dahil sa isang lower back injury kaya't kinuha ni Ayala ang walkover victory at umabanse sa Miami Open quarterfinals kung saan makatapat niya si world number 2 Iga Swiatek. Sinabi naman ni Ayala sa kanyang Instagram na hindi niya gusto na ganito ang mangyayari para sa kanyang unang WTA 1000 quarterfinals, subalit inaasahan niya ang kanyang laban kay Swiatek. Sinabi din niya sa isang WTA Instagram reel na isang full circle moment ito para sa kanya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos na ng Petrogas ang pangarap ng Zeus Coffee sa pamamagitan ng 25-21, 25-19 at 25-23 panalo sa Game 3 ng kanilang quarterfinal series para pumasok sa Final Four ng Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference nitong Martes na ginanap sa PhilSports Arena. Nakumpleto ng Angels ang series comeback laban sa Thunder Bells pagkatapos matalo sa unang laro ng Best of 3 series para makatapat sa semifinals ang defending champion na Creamline simula nitong Sabado sa Antipolo City.
Nakuha ng Petrogas ang nakakagulat na talo sa Game 1 nitong nakalipas na linggo pagkaraang gawin ng Thunderbells ang panalo 25-21, 25-23 at 27-25 at lumapit sa kanilang pangarap na makapasok ng semifinals. Subalit bumuelta ang Angels sa Game 2 kung saan dinominan nila ang Thunderbells 25-19, 25-13 at 28-26. Pinangunahan ni Brooke Van Sickle ang Angels sa nalikom nitong 24 na puntos habang nagambag sina MJ Phillips at Jonah Sabete ng 10 at 9 na puntos ayon sa pagkakasunod. Sa kabilang panig, nanguna si Chini Arroyo sa nagawa nitong 13 puntos habang sina Thea Gagate at Chai Troncoso ay nagtapos ng may 10 puntos bawat isa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng University of Perpetual Help System Delta ang kauna-unahang ticket sa Final Four ng NCAA Season 100 Juniors Basketball Tournament nitong Martes. Ito ay pagkatapos dominahin ng Junior Altas ang San Sebastian College Recoletos 104-69 sa likuran ng kanilang mga seniors na sina Lebron James Daep, JD Pagulayan at Jan Roluna na lahat ay nakapagtala ng double digits. Pinangunahan ng 6'7" na si Daep ang opensa sa nalikom nitong 20 puntos kasama pa ang 6 na rebounds, 1 assist at 1 steal. Habang nagambag naman sina Pagulayan at Roluna ng 15 at 11 markers ayon sa pagkakasunod. Layunin ng Perpetual na lagpasan ang kanilang runner-up finish nitong nakalipas na taon at kunin ang kampyonato ngayong taon. Dahil sa panalo, napaganda ng Altas ang kanilang record sa 7-1 na may isang laro na lamang sa kanilang asignatura sa elimination round laban sa defending champion Colegio de San Juan de Letran. Sa ikalawang laban, nalusutan ng San Beda University, wala pa ring panalo na Lyceum of the Philippines University 68-56 sa likuran nina Andre Ugadan at Francis Doliente. Pinangunahan ni Doliente ang opensa sa fourth quarter para magtapos ng may 13 puntos, 4 na rebounds, 5 steals at 4 na assist habang nagposte si Ugadan ng 17 markers, 8 boards at 2 steals para pagandahin ang record ng koponan sa 5-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinomina ng Nueva Ecija Rice Vanguards ang Mindoro Tamaraws 104-72 para kunin ang liderato sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 2025 season sa larong ginanap sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Nakuha ni na top recruit Christian Manaytay, veteranong Robbie Celis at John Wilson at Mer Hesper Ayaay ang kanilang marka para sa Nueva Ecija kung saan mas marami itong nagawa sa 3-point zone laban sa Mindoro, 12 kumpara sa 6. Nagtapos ang 6'5" former UST Growling Tiger na si Manaytay ng may 15 puntos, 5 rebounds at 2 assists at pinili bilang best player of the game laban kina Celis na nakapagtala ng 13 puntos at 5 rebounds, John Wilson na may 13 puntos at 4 na rebounds at kay Ayaay na nagtapos ng may 12 puntos at 2 assists. Iba pang Rice Vanguards na nakagawa ng puntos ay sina Byron Villarias na may 8 puntos, dating most valuable player JC Marcelino, Will McAloney at Ralph Tancinco na may 7 puntos bawat isa. Sumunod sa 2022 MPBL champion na Nueva Ecija sa team standings ay ang reigning back-to-back champions Pampanga
finalist nitong nakalipas na taon na Quezon Province at Rizal Centro Mall na lahat ay may 3-0 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Antabayanan naman po ang segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente pagkalipas ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa pagkamit ng kapayapaan at pagkakaisa, pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang police visibility sa bansa. Gumagamit ng crime map ang pambansang pulisya upang matukoy ang mga lugar na kinakailangan ng dagdag puwersa. Mula July 2022 hanggang November 2024, nakapagtala ng 75,000 na krimen, mas mababa sa higit 238,000 noong 2016 hanggang 2018. We are on track towards a safe, secure, and empowered bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging emosyonal ang sparkle artist na si Will Ashley matapos malaman na isa sila ng kaduo na si River Joseph ang sa mga nominado at maaaring tuluyan ng umalis ng bahay ni Kuya. Sa episode ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab, inamin ng aktor na hirap siya sa paglalabas ng kanyang saloobin. Pag-amin ni Will sa kaduo, madalas niyang nararamdaman na burden siya sa iba at hirap siya sa pag-open up. Quote and unquote, ayun yung wino-work ko sa sarili na hindi ko mabago pa. Kaya kadalasan kapag nasa ganitong sitwasyon, basta hindi talaga okay yung feeling kapag nag-open up. May sasabihin ako na parang wala kang nafe-feel, in-explain ko lang sa'yo para alam mo. Yan ang sabi ni Will. In-encourage naman siya ng kaibigan na huwag matakot sa sasabihin o sa pagsasabi ng kanyang nararamdaman dahil makatutulong ito sa kanya.
Nang mapatawag naman sa confession room ay agad naiyak si Will nang mausisa ang kanyang pag-iisa. Dito ay nabanggit niya ang kanyang ina at ang pangako niya rito bago pumasok sa PBB house. Lahad ni Will, quote-unquote, "Bigla ko lang naalala kuya, yung reason ko kung bakit ako lumalaban everyday kasi kuya, plano niya na pong mag-work abroad noon eh. So sabi ko po sa kanya, wag na po siyang umalis kasi dalawa na lang din po kami. Yun po yung time na namatay yung dad ko. Parang gusto ko lang po kuya na maging happy siya." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pinagpipiestahan ngayon sa social media ang isa sa mga TikTok videos ng aktres na si Yassi Pressman habang nagsasayaw. Marami kasi sa mga netizen ang hindi agad nakilala ang aktres at napagkamalan pa itong artista, ibang artista kumbaga. Makikita sa video ang husay niya sa pagsasayaw sa musikang Gas Pedal ni Sage the Gemini. Say ng mga netizen sa comment section, parang nagbago na raw ang itsura ng aktres at hindi na nila ito nakikilala bilang si Yassi. May mga komento pa nga kung saan inakala nilang si Maris Racal o di kaya'y si Bianca De Vera ang nagsasayaw. Sa ngayon ay wala na rin sa TikTok account ni Yassi ang naturang video. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, napansin ng ating mga kamosa na tila may kakaiba sa facial expressions ng aktres na si RC Munoz nang mag-guest ito sa Fast Talk with Boy Abunda. Sa katunayan, isa ito sa mga naging topic sa isang episode ng Showbiz Update ni OG Diaz kasama syempre sina Mama Loy. Ito pa nga yung sabi nila, quote-unquote, "Napanood ko sa interview ni Boy Abunda, nabasa ko yung mga comments ng netizens na parang wala na raw facial lines. Si RC parang hindi na raw gumagalaw ang mukha niya." Sabi naman ng talent manager na si OG Diaz, quote-unquote, "Ewan ko ba kung bakit nagiging big deal ang pagpapa-enhance ng mukha ng mga artista, hindi na po siya big deal ngayon, small deal na lang yan." Ayon pa kay Mama Ogs, bilang artista ay kailangang alagaan mo ang mukha o itsura mo dahil na rin sa industriyang kinabibilangan. Sabi pa nga ni OG Diaz, quote-unquote, si RC naman, inamin naman niya na nagparetoke siya. Hindi na dapat ginagawang issue yan. Pero may mga netizens pa rin kasi na nagbi-bring up na ibang-iba na ang itsura ng aktres mula noon, pero sa kabila nito ay nananatili naman siyang maganda. Napansin lang ng mga ito na parang kulang na sa emosyon ang mukha ni RC na iniugnay sa pagpapagawa umano niya sa kanyang mukha. Sabi pa nga ni Mama Ogs, quote-unquote, "Kung mapapansin yan ng mga netizens, pwedeng mapansin yung ganda pero yung mga taga-industriya will know kung parang hindi pa rin nalulukot ang mukha. Sa huli ay karapatan at kalayaan pa rin naman ni RC kung ano ang nais niya at kung saan siya mas magiging confident at komportable. Saka take note, itong mga netizen talaga, kung sa South Korea nga, normalize na ang pagpapagawa sa mukha, medyo conservative pa rin kasi ang ating mga kamosa, kaya pinagpipiestahan itong si RC Munoz. Pero yun nga, inamin naman niya na nakaramdam na siya ng pagsisisi sa pagpaparetoke pero may purpose ang Panginoon rito, kaya naman pinili na rin niyang panindigan ang kanyang mga desisyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, medyo bumalik tayo sa bahay ni Kuya dahil aminado ang kapuso actress na si Gabby Garcia na chill na lang sila ng jowang si Khalil Ramos sa kanilang relasyon. Sana all po! Naging topic kasi nila ang usaping pag-ibig habang kausap ang kapwa kapuso stars na sina Ashley Ortega at Dustin Yu. Kasalukuyan kasing nasa loob ng bahay ni Kuya si Gabby bilang parte ng kanyang task sa pagiging latest kapuso host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab. Nabanggit nga ni Ashley na matagal na ang relasyon ng dalawa at natanong kung may puntong nagkasawaan na sila sa isa't isa. Sabi nga ni Ashley, quote and unquote, si Gabby 8 years na rin with Khalil. Nasa healthy relationship na siya pero hindi ba kayo dumarating sa point na parang nagkakasawaan na kayo sa isa't isa? 8 years is so long, para na kayong mag-asawa. Say naman ni Dustin, quote and unquote, alam mo kapag tumatagal na kayo, hindi naman totoo yung sawa basta ine-enjoy nyo. Sinegundahan naman ito ni Gabby at sinabing araw-araw ay consistent pa rin ang treatment nila sa isa't isa. Sabi nga ng actress, quote and unquote, sometimes I ask him, am I too much to maintain? And he tells me no, he maintains me well. Amin pa niya, simula pa lang daw ng kanilang relasyon ay goal na nila na magsama ng matagal. Say pa ni Gabby, quote and unquote, saka from the get-go parang in-name talaga namin na pahabain yung relationship namin kasi alam namin na we're here for the long run, not just for dating. Ayan, sa mga naghihiwalay after 11 o 12 years. In terms naman ng pagiging malapit nila sa opposite sex ay hindi ito problema sa kanilang dalawa dahil sa assurance na meron sila sa bawat isa. Kwento ni Gabby, quote and quote, kung ihag ko man si River and Dustin, tatawanan lang ako noon. Ganon na kami ka-chill sa relationship namin, may assurance talaga sa isa't isa. And never kami nagkaroon ng problema dahil sa babae o lalaki. It's possible pala talaga to have a healthy relationship. Hindi nga rin kami nag-aaway. Ayan, mapapasana all talaga mga magjojowa dito, no? Matatanda ang naging bukas na rin naman si Khalil na ang gusto niya, no, ay ikasal sila ni Gabby. Sa kabila nito ay hindi pa naman niya nababanggit kung kailan magaganap ito, pero sigurado na silang endgame nila ang isa't isa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating executive producers, kina Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hero Lucero at Anthony Pimentel, kasama ang ating intern si Henry Doblas. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.